Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. What makes them think like that, di ba? Una sa lahat, ang gusto mo kasi or ang goal mo is isipin ka niya ng walang sawa. According sa video or sa title natin, that is what we really want to happen. But what requires a person to think too much? Ano ba yung nagbibigay ng palaisipan sa isang tao para mag-isip siya ng non-stop? The first thing and foremost na kailangan ma-implement or ma-apply sa isang tao para isipin niya ang isang bagay, kadalasan, is yung stress at pressure. Lagi niyong tatandaan yan. Without stress and without pressure, you are not going to think too much about that thing. Kailangan merong risk factor or merong, alam mo yun, risk factor. Kapag sinabi natin risk factor, may risk. R-I-S-K. Sana naunawaan yan. Sobrang simple lang naman. So, dapat may risk factor dun sa end ng brain niya para lamang mag-isip siya ng too much. So, there are two words or main keys para isipin ka ng non-stop. And that is the word stress and the word pressure. So, paano ba bibigyan ng stress at pressure ang ex mo or ang tao na ito para isipin ka niya non-stop? Actually, hindi lang naman yan nangyayari sa relationship. Nangyayari din yan sa trabaho. Like for example, ang dami mong katoxic na katrabaho, kaklase, kakilala. And because of that toxicity, kahit pagdating mo ng bahay, bago ka matulog, iisipin mo yan ng non-stop. Or like for example, nasa blink of elimination ka na sa trabaho, naka-risk lahat, nakataya lahat, na mawawalan ka na ng trabaho pag ganito nangyari. And you are very stressed over it. The more naman stress, the more na may pressure, the more you think of it. Kaya nga, yung title natin is actually nangyayari sa'yo ngayon. Nasa blink of elimination ka na, malapit ka nang mawala sa estado ng pag-iisip ng ex mo or maaaring hindi ka na nga niya iniisip pa at maaaring ang iniisip niya na ngayon ay isang ibang bagay and you are being pressured right now to create a way out para mahalin ka niya ulit at isipin ka niya ulit. That is really, really pathetic. Pero wala nagmahal ka lang kaya ang ending para kang biktima ngayon, di ba? So, what is my best advice to you? My best advice to you is first of all, alam mo nang nasa risk ka, alam mo nang hindi na siya nag-iisip tungkol sa'yo, huwag mo nang ipilit pa. Kasi the more na pinipilit mo, the more that you are proving sa ex mo, sa partner mo, previous partner mo, para mong pinuprove sa kanya na validated pa yung nararamdaman niya sa'yo, na oo, pinuprove mo na totoo, na mahal mo pa siya. And because of that, nawawala yung stress value. Nawawala din yung pressure. At the more na nawawala yung pressure at nawawala yung stress, then that would be the time na hindi na siya mag-iisip. Hindi na siya require ngayon na isipin ka ng non-stop kasi wala na yung stress at pressure. So, paano i-apply ang stress at ang pressure? First of all, kailangan mong sumagot sa hamon niya. Ano yun? Hamon ng breakup. Breakup is a challenge. It simply means na gusto kang subukin ng panahon o gusto ka niyang subukin kung kaya mo ba kapag wala siya. And if you prove na hindi mo kaya na wala siya, panalo siya sa breakup. If your ex wins this game, kapag nanalo ang ex mo sa breakup, you will be eliminated forever sa isip niya. So, hindi siya dapat manalo sa laban na to. And that is why you need to prove na hindi ka magpapatalo, kaya mong tumayo sa sarili mong paa, kaya mong ipaglaban kung sino ka, and you know how valuable you are. Hindi ka tumatanggap ng mga mabababaw na salita, mananatili ka sa prinsipyo mo, and you will commit no contact. In that way, you will self-improve, you will do no contact, and you will increase your psychological value. Kailangan mong mapataas yung psychological value mo, yung toughness mo, yung willingness mo na i-embrace itong breakup. Kapag kasi wala kang willingness na i-embrace yung breakup, you are always proving to your ex na you are not willing na mawala siya sa life mo. It's always be that kind of person ka na you are always willing na i-prove sa kanya na kaya mo naman na wala siya. And when you do that, matitreaten siya sa throne niya
or dun sa pride niya or dun sa ego niya na meron siya against you. Na, itong tao na to, mahal na mahal ako. And once na pinrove mo sa kanya na kaya mo naman ng breakup, kaya mong i-embrace ang breakup, kaya mo siyang mawala, you are amenable and you are really, really undestructible, invincible sa part na yan. Mabibigyan niya ng stress at pressure regarding sa self-value niya as self-worth niya. Tatamaan mo yung self-worth niya dun sa pinakamatikas na part. At kapag tinamaan mo na yung self-value niya at yung self-worth niya, yun na yung time na tatamaan yung ego niya. At pag tinamaan na yung ego niya, dun na siya may stress at mape-pressure. Mabibigyan siya ng pressure kapag yung self-worth niya na question niya na parang hindi ba ako worth it? Madali ba akong kalimutan? Once na yan ng mga bagay na yan is nagiging palaisipan na at nararanasan na niya, then that would do it. Non-stop na siya start gumawa ng paraan para lang bumalik ka sa life niya. But for clarification, let's have one-on-one coaching with me so you will be having more clarification and answers to all your questions. Thanks for watching.